na hapon sa ating lahat. Maaaring ang ibang mga ninong at ninang ay hindi makadalo sa hapon ito dahil nga sa natin alam ang mga kadahilanan. So, hindi po sila ang maging dahilan na hindi po matuloy itong schedule po sa atin para lumalo, para makikisa ito child dedication ni Ezekiel Ikan. Ang pagkakataon na ito, nandito tayo para gawin ang ating pag-dedicate sa Kanya. Ano tawag natin? 9? 8. May dahilan bakit ngayon lang siya na i-dedicate yung ating sa panahon na pagkakataon na hinawat para sa kanila na i-dedicate si Ika. Aking i-insert sa bawat isa itong salita ng ating Diyos bagay ang ating program, ang ating seremonya ay madalitan ito. Ang magpapakadala kung kaano kahaba mag-sermon. So aking anyayahan kayo dito sa Mark chapter 10. Sa Mark chapter 10, sa verse 13, ganito ang sinasabi. Sa Mark 10:13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinaglikaan sila ng mga alagad. Nagsalita si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagkakari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa pagkakari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pagkakarian niya." At hinalog ni Jesus ang mga bata at itinapong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang Panginoong Diyos ang kapala kung itong struktura kung saan nung si Jesus ay may mga batang inilapit, may mga magulang lumapit kasama ang kanilang mga anak, at sa panahon na ito ay sinaway ng mga apostol, sinaway ng mga alagad ang mga magulang at ang mga bata na hindi lalapit, hindi sila lalapit sa ating Panginoong Jesus. Pero sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Pabayaan ninyo ang mga maliliit na mga bata dahil sa kanila ay sapagkat sabi niya sa mga katulad nila, ang mga batang ito ay nagkakari ng Diyos." So, sa atin, ito ang dahilan kung bakit family, highly, ay nilapit nila sa Panginoong Diyos ang kanilang anak upang ihandog sa araw na ito. Dahil alam natin na ang mga bata ay pinagmamay-ari ng Diyos. Ang mga bata ay pinagmamay-ari ng Diyos. Kaya, mahigit o kailangan na sa mga bata ay mailapit sila sa Panginoon. O ang mga bata
Ariel. So, Ariel. So, sila ay mature na noong na-indicate. Teenage na sa mata, teenage na yata sila nung na-indicate na sila. So, Ethan ay mas bata kaysa sa kanila. Ngayon pa man, ang mga kabataan, kung bakit sinaway ng mga apostol, sinaway ng mga alagad, ang mga magulang, dahil simple normal sa bata ang makulit, normal sa bata ang malikot. Kung tinuwing natanda, something wrong. Kapag ang bata ay behave masyado, magkakaka na dahil something wrong sa bata. Kaya makita natin may mga kabataan talaga na makukulit, malilikot, pero nasa sa atin din yung pag-disiplina, o pag-disiplina. Siyempre, hindi natin hayaan na sila ay mag-ilikot-likot, hindi natin sila hayaan na sila ay magiging masama. Dahil sabi nga, lahat ng nakita at narinig ng bata, lahat ay tama. Kaya magsimula sa atin, magrugi ka na tayo, hindi ay good example bilang mga magulang, bilang nakakatanda, na mag-uumpisa sa atin yung good example. Dahil ano ang marinig, ano ang makikita nila sa atin, yun ay tama. Kaya hindi natin kaila na may mga bata talaga na hindi naman ganun yung ating karakter, pero siyempre sa kanilang mga nakikita sa kanilang palibot, nakikita nila sa kanilang mga kalaro, na ririnig nila at na nakikita nila sa kanilang mga kalaro o sa kanilang mga nakakasalamuha, hindi man galing sa atin, galing sa kanila, minsan, yun ang kanilang na-acquire. Pero nasa sa atin din ng mga magulang ang tamang pagtuturo sa kanila. Kaya dito sinabi ng mga apostol, nagalit sila na bakit ang mga nanay ay nagpapasaway dahil maaaring si Jesus ay nanidisturbo. Pero sinabi ng Panginoon Jesus, hayaan ninyo ang mga batang magsilapit sa akin. Hayaan ninyo ang mga batang lumapit sa akin. Dahil ang mga bata, sila yung pinakamahalaga na siyang pinaghaharian ng Diyos. O pinaghaharian ng Diyos. Kaya, sa hapon ito, nandito tayo kasama ang mga witnesses, although majority ay wala. Pero alam ko na ang seremonya na ito ay isa sa pinakamahalaga. No? Kaya, katulad din naman ni Jesus, si Jesus ay inihandog din. Nung siya ay 8 days old, no, 8 araw pa lang siya, ay dinala na siya sa templo. Dinapit na siya doon sa templo at doon ay dinala siya kay Simeon. Dahil si Simeon ay naghihintay ng kanyang kamatayan na kung hindi niya makikita si Jesus, ay hindi ba siya mababakain. Pero nung nakita nila at nailigin nila si Jesus, doon niya na rin na-witness na yung kanyang hiling na bago siya mababakain ay makikita niya ang Panginoon. So sa atin, yun po ang maaaring sabihin natin na para traditional para sa kanila na maipasok o traditional na sila ay mailapit, maihandog. No? So, makikita natin na ang kahalagahan kahit na si Jesus din mismo ay inilapit sa ating Diyos o inihandog sa ating Diyos. Okay? So, ito ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa hapon ito, mga kapatid. Sa halimbawa na si Jesus ay hindi niya pinagbawalan. Bagkus, sabi niya, ang mga bata ay ang mga pinakamahalaga. Ang mga bata ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. So, kada tayo ito'y kaming kamamati tayo na naging ubig at napapasigda iti pagarian ng Panginoon.
ha? Pagkakit na, wala. Ayaw pa. Tayo na mabuting lahat. Ito lang tama dito. Okay? So, ang mga bata ay isang handog at kayamanan mula sa Diyos. Sa makatwid sila ay pag-aari ng Diyos. At tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arupin, mahalin, malakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan at may sa katuparan ang mga obligasyon na nakaakal sa ating mga balikan. Sister Heidi, ikaw ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa mga witnesses na ito na gagawin mo ang sa pulong ng may kapal ang lahat ng iyong makakaya upang kalakihin, sikitan, ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Okay. Ikaw rin ba nangangako magsisikap upang makapagtatag ng Kristiyanong kahalan at tulunang pag-ibig at kapayapaan at kasaganaan? Okay. Lastly, sa pagkakataong lumaki ang panahong lumaki ng ikan at tawagin ng Panginoon para sa ministeryo, para sa buhay at paglilingkod sa Diyos, pinapangako mo rin ba hindi mo siya pagkakain? Ito na yung mga nilog at ninag. So para naman sa mga ninong at ninang, para naman sa inyo na napiling ninong at ninang bilang mga pangalawang magulang ni Ezekiel Ethan, nangangako pa kayo na susuporta kay Sister Heidi upang ang bata ito, si Ezekiel Ethan, lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Okay. Kayo rin ba nangangako na ipanalangin, sigitan, at maglaan ng pagkakataong na ituro sa kanya ang salita ng Diyos? Kayo rin ba nangangako? So lastly, nangangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita at sa gawa? Okay, so ang mga ninong at ninang, minsan ayaw sa nag-iisip tayo lang. Hindi mo tayo na ninong at ninang para kung mag-birthday siya, mayroong regalong magbigay. Or kung mag-Pasko or mag-New Year, may mga gift na bibigay. Hindi po ganoon ang ninong at ninang. No? Ang ninong at ninang ay sila yung kahalili o kaya ay katuwang ng kanyang mga magulang para mabantayan. Hindi kayo yung mga bad example. Hindi yung paglaki ni Ethan, oy, inaanak, sige na, kapag lumapang kiliwa, inumanta. Hindi gano'n. So, hindi ikaw yung magiging bad example para sa kanya, kundi ikaw ang magiging halimbawa.